Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng tugang 3-way switch at 1 gang, 2 gang outlet at saka SPO, Special Purpose Outlet. Ngayon po, sana po tapusin nyo ang demonstration na ito para makuhaan nyo ng kaunting kalaman tungkol po sa kung paano mag-install ng 2 gang 3-way switch at 1 gang 2 gang outlet at saka SPO, Special Purpose Outlet. Ngayon po, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at pindutin yung notification bell, mag-like, mag-comment. At doon po sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe na po kayo sa akin. At maraming salamat po. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo. Ito po yung diagram. Ito po yung diagram. Ganito po yung paggawa ko ng diagram para masundan nyo kung paano mag-install ng 2 gang 3-way switch at saka 1 gang, 2 gang outlet at 1 gang SPO, Special Purpose Outlet. Ito po yung para sa ilaw natin. 16 ampere po yung breaker. Ito po yung ating breaker. Yung neutral, diretso na po yan sa ating bulb. 2 bulbs po yung ating gagamitin para sa ating 3-way switch. At yung line 1, diretso naman po ito sa ating unang 3-way switch. At mayroon po siyang traveler. Ito po yung traveler para papunta po doon sa ating pangalawang 3-way switch. At ito naman po yung return. Yung bulb 1 at bulb 2, pinagsama ko po dito at nilagyan ko ng isang wire papunta po dito sa ating pangalawang 3-way switch. Yung line 1, diretso po dito sa unang 3-way switch natin, dito po sa may 0. Kasi ang 3-way switch, mayroon po siyang number na 0 at saka 1 at saka 3. Kaya yung line 1, diretso po yan dito sa common, sa 0. At yung unang traveler, ito po, naka-connect po siya sa 1 at papunta po doon sa 1 din sa ating pangalawang 3-way switch. Yung number 3 naman, naka-connect siya dito sa ating unang 3-way switch, papunta po doon sa pangalawang 3-way switch sa number 3. Galing dito sa unang 3-way switch number 3, papunta doon sa number 3 din sa pangalawang 3-way switch. Ganyan lang po yung pag-wiring connection para sa ating 2 gang 3-way switch. Ang breaker po niya ay 16 ampere para sa ating ilaw. Dito naman po sa 20 amperes, hiwalay po yung outlet, convenience outlet. Ito po yung line 2. Big parallel connection lang po. Nilagyan ko ng wire papunta dito sa ating unang outlet, 1 gang outlet, at parallel connection papunta doon sa ating 2 gang outlet. At yung line 1, diretso din yan sa ating unang 1 gang outlet at nilagyan kong wire, parallel connection, at diretso naman po doon sa ating 2 gang outlet. At dito po nag-jumper po ako para masupplyan yung pangalawang outlet natin. Dalawa po yung jumper natin, yung line 2 at saka yung line 1. Yan po. At dito naman po sa ating SPO, Special Purpose Outlet,
20 amperes din po. Ito pong yung line to, diretso na po yan sa ating SPO outlet. At ito pong green na ito po yung ground. Kasi ang SPO, Special Purpose Outlet, may ground po siya. Prong outlet po ang ating SPO. At ito po naman na line 1, diretso din po sa ating line 1 dito sa ating SPO outlet. Hiwalay po ang breaker niya, kaya pinag-iwalay ko yung mga breaker para masundan nyo yung kanyang koneksyon. Po yung breaker niya, yung line 2. At yung ground naman, kasi yung SPO natin, mayroon siyang ground. Ito po, diretso po dito sa ating terminal. Dito sa ground. May ground po siya. At yung line 1 naman, diretso po yan sa ating SPO outlet. Ginagamit na breaker dito ay 20 amperes. Parehas naman po dito sa ating outlet, 20 amperes din. Diretso na po dito sa ating 1 gang, 2 gang outlet. Yan po ang ating diagram. Yung 16 ampere natin para sa ilaw. Yan. At yung 20 amperes para sa ating convenience outlet. Ito. At yung 20 amperes din para sa ating SPO, Special Purpose Outlet. Ito po. Yan po ang ating diagram. Ngayon po, mag-umpisa na po tayo. Ngayon po, ito po yung line 1, line 2 natin galing dito at papunta na po dito. Ngayon po, maglalagay ako ng receptacle at ididiretso ko po dito yung return dito sa ating dito natin pagsama-samahin yung return para sa ating dalawang valve. Ngayon po, maglalagay ako ng wire para sa ating line 2 papunta po doon sa pangalawa nating receptacle para po ma-supplyan na po siya ng ating line 2. Ito po yung galing sa bukilya at ito po yung supply natin at ito po yung home run natin para masupplyan yung pangalawang valve. Pagsama-samahin lang natin itong tatlo para magkaroon na po siya ng supply. Line 2 muna yung ating unahin. Ito po, binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito sa unahan. Yan natin ng electrical tape. Sabi ko nga, ang paglagay ng electrical tape, kung anong kakapal ng insulator ng wire, ganun din kakapal ang inyong ilalagay na electrical tape. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung ating ilalagay. Yan. Tapos na po yung ating unang bukilya. Ngayon po, ilalagay ko na po yung pangalawang bukilya. Dahil dito natin pagsasama-samahin yung dalawang line 2. Ito po yung galing dito, pagsamahin lang natin itong dalawa. Yan. Para masuplayan na po siya. Yan. Yan natin ng electrical tape. Ngayon, dito naman tayo sa return.
Itong return na ito, maglalagay ako ng isang wire papunta doon sa ating pangalawang switch para ma-supplyan siya ng return. Itong return na galing dito at yung galing dito, itong tatlong ito pagsamasamahin lang natin para magkaroon na po siya ng supply para sa ating return. Yan. Ito na po yung return niya para sa ating dalawang bukilya. Ito na po. At dito naman po tayo sa line 1. Maglalagay tayo ng isang wire papunta po dito sa ating unang 3-way switch para magkaroon na po siya ng supply. Ito po yan o. Yung ating line 1. Nating electrical tape. Yan. Tapos na po tayo sa ating line 1. Ngayon, ilalagay natin yung traveler. Ito po yung dalawang traveler. Yan. Ito na po yung ating traveler para sa ating tugang 3-way switch. Ngayon po, ito po yung ating 3-way switch. May nakalagay naman po dito 1, 3 at 0. Yung line 1 natin, dito natin ilalagay sa 0. Dito sa common. At yung isang traveler natin dito sa 1. At yung pangalawa natin traveler dito sa number 3. Lalagay ko na po. Ito po yung ating line 1. Lalagay ko po dito sa 0. Yan. At ito pong white na wire, ito po ang gagamitin natin dito sa number 1. Ito po yung number 1. Dito po natin ilalagay sa number 1. At ito naman pong isa, itong wire na green, lagay po natin dito sa number 3. Yan. Kalagay na po yung green para sa number 3 at saka yung white sa number 1. Ngayon, lalagay ko na po. Tinatapos-tapos ko po pag-install para masundan nyo yung aking pag-wiring. Yun po, ilagay natin yung takip. Yan, tapos na tayo sa ating unang 3-way switch. Ito naman po yung ating pangalawa. Parehas ng dati, may 0, 1, and 3. Yung return, kung ang nilagay natin dito sa unang 3-way switch ay yung line 1, sa 0 natin nilagay, dito sa ating pangalawang
3-way switch, ang ilalagay natin yung return dito sa 0. Ito po yung return para sa dalawang valve. Dito po natin sa 0 ilalagay. Ilalagay ko na po. Yan. At yung ating wire kanina na white, sa 1 po natin nilagay, ilalagay natin dito sa number 1. Yan. At ito pong green, dito po sa number 3. Yan. Pantay lang. Yan. Lagyan natin yung takip. Yan. Tapos na tayo sa ating tugang 3-way switch. Ipipix na muna natin itong receptacle. Yan. Ito namang isa. Yan. Tapos na tayo lagay ng botilya. Dito naman tayo sa ating convenience outlet. Ito po yung ating convenience outlet. Lagyan ko na ng wire para mapadali lang tayo. Dito po, maglalagay tayo ng wire. Itatap lang natin dito. Binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Ilalagay ko na po. Itatap lang dito. Parallel connection lang po ito. Yan. Okay na po. Lagyan natin ng electrical tape. Yan. Ito na po yung ating line to. At maglalagay tayo ng sapang wire para sa ating line 1. Ganon din, itatap ko lang dito. Binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Yan. Tapping lang natin dito. Tapos sigpitan lang po. Yan. Parallel connection lang po. Lagyan natin ng electrical tape. Yan. Meron na pong supply, yung line 1 at saka line 2. Ito na po siya. Ngayon, ito po yung ating 1-gang convenience outlet. May nakalagay naman po dito na letter L at saka letter N. Ibig sabihin, dito yung line 1 at saka dito yung line 2 sa letter N. Ito po yung line 2. Dito natin ilalagay sa may letter N. O neutral. Yan. At ito naman po yung line 1 natin. Ilalagay ko po dito sa ating may nakalagay na letter L. Line. Yan. Mayroon na pong supply yung ating unang 1-gang outlet. I-fix ko lang po. Tinatapos-tapos ko po dito para bawat nilinihan ko. Yan. Lagay na po natin yung takip. Yan. Dito naman tayo sa tugang convenience outlet natin.
dito natin malalaman kung saan natin ilalagay yung line 1 o di kaya live at yung neutral o di kaya line 2. Ito pong maikli, dito po yung ating line 1 o di kaya live. Ito pong mahaba, dito po yung ating neutral o di kaya line 2. Yan po ang kung paano malaman yung line 1 at saka line 2 dito sa convenience outlet natin. Yung isa maikli at yung isa mahaba. Ito na po. Ngayon po, dinampiran ko na po ito para mapadali lang tayo. Galing dito para masupplyan po yung ating pangalawang convenience outlet. Ngayon po, yung line 2, ito po yung line 2, dito natin ilalagay sa ating line 2. At ito naman po yung line 1, dito natin ilalagay sa ating yan. Okay na po. Ilagay ko na po. Yan. Tinatapos-tapos ko po bawat wiringan ko para masundan nyo yung aking pag-i-install. Yan. Tapos na tayo sa ating 1 gang, 2 gang outlet. Dito naman tayo sa ating special purpose outlet, di kaya SPO. Ito po, nilagyan ko na po ng wire para mapadali lang tayo. Tatlo po itong wire, convenience outlet para sa ating SPO. Prong outlet po ito. Ito po, naka-tornilyo po siya, naka-screw po. Ito po, may nakalagay naman po dito na letter L at saka letter N at saka may symbol na ground. Yung ground dito natin ilalagay, yung line 1 dito sa may letter L at saka yung line 2 dito po sa may letter N. Ngayon po, uunahin ko po yung line 2. Pitan lang natin yung screw. Yan, ligpitan lang po. At sunod natin yung ating line 1. Yan, ligpit lang po. Yan. At ito naman po yung ating ground. Dito natin ilalagay sa may symbol na ground. Ang SPO po ay ginagamit lang ito doon sa mga may mabibigat na load tulad ng heater, rice cooker, aircon, ref. Yan. Doon po ginagamit yung ating SPO, Special Purpose Outlet. Ligpit lang po. Yan. Ito na po yung ating SPO. Universal po siya. Yan, pantay lang po. Yan. Lagay natin yung takip. Yan na po. Tapos na tayo mag-wiring. Ngayon, kailangan natin mag-short circuit test para malaman natin kung okay ba yung ating wiring connection.
Ngayon, isit lang sa times 10, liga times 1. Yan, yung aking multi-tester. May indicator naman po, functional naman. Ngayon po, pag nilagay ko po sa ating line 2 at saka line 1, yung ating test probe, pag pumalo po siya, ibig sabihin mayroon mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya pumalo, ibig sabihin okay po yung ating ginawa. Ngayon, unahin natin yung para sa ating ilaw. Ito po yung line 2, ilagay ko na po. Short ko muna. Functional naman. Lagay ko na po. Hindi po pumalo, ibig sabihin okay po yung ating connection para sa ating tugang 3-way switch at dalawang ilaw. Hindi po siya pumalo. Ngayon po, dito naman po sa ating convenience outlet, tulad ng dati, pag nilagay ko po dito, pag pumalo, ibig sabihin may mali sa ating connection. Pag hindi po pumalo, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Lagay ko na po. Yan. Yung ating multi-tester, hindi po pumalo. I-short ko po. Yan, functional naman. Lagay ko po ulit. Yan, hindi po pumalo. Ibig sabihin okay po yung ating wiring connection sa convenience outlet. At dito naman po sa ating SPO, parehas din. Lagay ko po. Yan. Short ko lang po. Functional naman. Yan. Hindi po pumalo. Dito sa ground, hindi po siya pumalo. Ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Ngayon po, dahil okay naman yung ating wiring connection, iti-terminate ko na po dito sa ating breaker. Unahin natin yung dito sa 16 ampere para sa ating ilaw. Dito po sa ating breaker na 16 ampere. Inuulit ko ang ginagamit dito na wire number 14 AWG or 2.0 mm squared. Ipitan lang po. At ito naman po yung ating para sa convenience outlet dito po sa 20 amperes na breaker. Dito po sa 20 amperes na breaker, ang ginagamit dito na wire ay number 12 AWG or 3.5 mm squared para sa ating 20 amperes na breaker para sa outlet. Ipitan lang po. Dapat maigpit. At ito naman po yung ating special purpose outlet o di kaya SPO. Yung ground, dito natin padaanin sa ilalim at dito natin ilalagay sa terminal. Kasi ito po yung ground, papunta po yan sa lupa. Assuming lang po na binaon ko po yung grounding rod at ito na po yung papunta dito sa ating terminal. Ito po yung ground niya. Kaya yung ground natin para sa SPO, dito po natin ilalagay. Yan, pitan lang po. At ito naman po yung ating line 2. Dito natin sa breaker ilalagay. 20 amperes din po ang ginagamit na wire dito, katulad din ng ating outlet. Number 12 AWG or 3.5 mm squared. Ito naman po yung line 1.
Pag naglagay kayo sa kanan ng line 2, dapat lahat po dito sa breaker nasa kanan yung line 2 hanggang dito sa ating main breaker. Pag naglagay kayo dito sa kaliwa, yung line 1, dapat lahat po sa kaliwa ilalagay yung line 1. Ganyan lang po ang paglagay ng ating mga wire dito sa breaker at dapat nakaupo ito. Ngayon po, dito tayo sa ating galing sa service entrance. Dito naman po sa ating main breaker po na 63 ampere. Ang ginagamit na wire dito ay number 6 AWG or 14 mm squared para po sa main breaker natin na 63 ampere. Yan po, ilalagay ko na po. Higpitan lang po. At ito naman po yung ating line 1. Parehas din na wire ginagamit dito. Number 6 AWG or 14 mm squared para sa main breaker natin na 63 ampere. Yan, higpitan lang po. Mahigpit na. Yan. Ngayon po, tapos na tayo mag-terminate ng ating mga line side. Ito naman po yung para sa ating load side. Ito po yung bus bar. Ito pong bus bar na ito ay 2 pole. Lalagay ko na po. Higpitan lang po. Yan, mahigpit na. Ngayon po, tapos na tayo maglagay ng bus bar. Lalagay naman natin yung valve. Yan. Ngayon po, ipa-power on na po natin para ma-test natin kung mayroon bang papasok na supply dito. I-on ko na po. Yan. Naka-on na po. At susukatin natin kung mayroon bang pumapasok dito na supply dito sa ating main breaker. Ngayon, huwag kalimutan i-set sa 250 AC volts kasi kanina nasa ohms tayo at nakaselect sa 250 AC volts bago kayo magsukat ng voltahe. Ngayon nakalagay na sa 250 AC volts, susukatin na po natin kung mayroon bang pumasok dito na voltahe. Lalagay ko na po, nakaset na sa AC. Yan, 225 volts ang masusukat. Dito sa ating digital tester, sukatin natin dito. Baka hindi nyo nakikita. Select lang sa AC at iselect sa volts. Yan, naka-AC na po siya. Sukatin natin dito kung ilan bang masusukat na voltahe dito sa ating digital tester. Sukatin ko na po. Yan. 217.6.7. So points lang nag-iiba. 217. Ibig sabihin may supply na po tayo.
Ngayon, susubukan na po natin kung gagana ba yung ating pig edge tool. Unahin natin yung ating main breaker. I-on ko na po. Yan. Ngayon po, unahin natin yung para sa ating ilaw na 16 ampere. I-on ko na po. Yan. Ngayon po, pag inom ko po dito, dapat umilaw po silang dalawa. Pag inom ko po dito, dapat mag-upo silang dalawa. Ngayon po, susubukan na po natin. I-on ko na po. Dapat umilaw po itong dalawa. I-on ko na po. Yan. Umilaw po. Ngayon po, i-off ko naman po dito sa kabila. Sa ating pangalawang 3-way switch, dapat mag-upo siya. Yan. Yan. Mag-upo siya. On. I-off ko po dito sa kabila. Yan. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on. Yan po ang function ng 3-way switch. Ating dalawang 3-way switch. Ngayon po, dito naman po tayo sa ating convenience outlet at saka SPO. Susubukan natin kung mayroon bang supply na pumapasok dito. Yan, 217.9. Dito naman po sa kabila, parehas lang, 217. Dito naman sa kabila, yan, 218.0. Ngayon po, dito naman po sa SPO, i-on natin. Yan. Sukatin natin kung ilan bang nasusukat dito sa digital tester. Yan, 218.0. Yan po. May supply na po. Ngayon, lalagay po natin yung ating socket valve. Yan. Dito. Yan. Gumagana po. At dito naman po sa ating SPO. Yan. Ngayon po, ulitin natin. I-off ko. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off ko po dito sa breaker. Yan. I-on ko po. At dito naman po sa ating outlet. I-off ko po. I-on. At dito naman po sa ating SPO. Yan. Yan. Ngayon po, i-off ko po dito sa ating main breaker kung mag-uupo sila lahat. Yan. I-on ko po. Yan. Ngayon po, lagyan natin ng takip dahil okay naman po yung ating in-install na 2-gang 3-way switch at 1-gang 2-gang convenience outlet at saka SPO, special purpose outlet. Ngayon po ulitin natin. Off, on, off, on, off, on, off, on, off, on. Yan po. Yan po yung ating ginawa at okay naman po. Sana po na pulutan nyo ng kaunting kalaman tungkol sa pag-wiring ng 2-gang 3-way switch at saka 1-gang 2-gang convenience outlet at saka SPO. Ngayon po, i-off ko na po dito sa ating breaker. Yan. I-on ko po. I-off ko po. I-on. I-off. I-on. At i-off ko po dito sa ating main breaker.
Yan. Tapos na po tayo. Sana po napulutan nyo ng kaunting kaalaman tungkol sa kung paano mag-wiring ng tugang 3-way switch at 1-gang, 2-gang convenience outlet at saka SPO. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at mag-like, mag-comment, pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Marami na po akong mga in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo. Nandoon na po sa playlist. At doon po sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. Inuulit ko po, maraming salamat po. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, sana naman mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at marami po kayong mapupulot na kaalaman tungkol sa basic electrical wiring connection para sa ating bahay. Kaya maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you.